Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes sa unang linggo ng Kwaresma at patuloy tayong binibigyan ng magagandang mga paalaala kung papaano tayo makapapasok sa diwa ng Kwaresma, lalo na sa mga disiplina na hinihingi sa atin. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Esther, ang kahalagahan ng tapat at tunay na pananalangin sa Diyos ang ating narinig. Ang nasasakupan ni Reyna Esther at ng hari ay nasa malaking panganib. At ito ay ipinaalam ng Diyos kay Reyna Esther. At papaano ito ipapaalam ni Reyna Esther sa hari? Sa kanilang kapanahunan, walang sino mang pwedeng kumausap sa hari at magsabi na ganito ang mangyayari, ganito ang dapat gawin. Hindi pwedeng diktahan ang hari. Ang hari lamang ang maaaring magsabi ng kung ano ang dapat gawin. Kaya may malaking problema si Reyna Esther. Bawal na bawal kausapin ang hari tungkol sa ganitong mga bagay. Papaano niya ipararating sa hari na nasa malaking panganib ang kanyang nasasakupan? At ang naging takbuhan ni Reyna Esther ay ang magdasal sa Diyos, ang hari ng mga hari, ang tunay na hari. Wala siyang ibang mapuntahan, wala siyang ibang pwedeng gawin. Kaya para kay Reyna Esther, kinakailangan ako ay lumapit sa Diyos sa pananalangin. At yung unang pagbasang pinakinggan natin ay ang panalangin ni Reyna Esther sa Diyos. Naging napakamatindi ang kanyang paglapit sa Diyos sa pananalangin. Kinilala niya ang Diyos bilang tanging hari, pinakahari ng lahat. Kaya sa kanyang pananalangin, sinabi lahat ni Reyna Esther ang kanyang hinihiling sa Diyos. At kung susundan po natin ang kwentong ito, pinakinggan ng Diyos si Reyna Esther sa kanyang pananalangin. Ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang biyaya para lapitan ang hari, kausapin at sabihin ang kung ano ang hindi magandang maaaring mangyari sa kanyang nasasakupan. At siya'y pinakinggan ng hari. Tunay na kung tayo ay mananalangin ng taos-puso, bukal sa loob, totoo, ibibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Kahit na sa tingin natin, napaka-imposible ang ating hinihingi. Kaya mga kapatid, ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya na anuman ang ating hinihingi sa Kanya, kung tunay na ito ay makatutulong upang tayo ay mas mapalapit sa Kanya, ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin itong ating mga kahilingan. Amen.